Hi guys, good morning. Kumusta po kayo ngayong umaga? So, today's video ay papakita ko sa inyo, magluluto ako ng ginataang kalabasa or squash na mayroong maliliit na alimasag. So, ayan yung ating mga lulutuin. Ilalapit natin yung camera. So, ayan, meron tayong kalabasa at meron tayong malunggay. Siyempre, may gata tayo. Ito galing na sa freezer guys, kasi baka mapanis, nilagay ko sa freezer, kagabi ko pa to nabili. At syempre, ito yung ito yung pangalawang gata pala. Ito yung unang gata. At saka syempre, ito yung mga ilalagay natin. Pangpalasa guys. So ayan, simulan na natin, ilagay na natin yung pangalawang gata. Magbukas na tayo ng kalan at ilagay na natin tong yan yung unang gata. At syempre, mahirap kasi pagka walang naghahawak ng camera, solo flight. At saka, inom muna tayo ng tsaa. Lalagay na natin tong mga sangkap, ang luya, bawang, at saka ang sibuyas, at saka ang ating, ano ba to? Yung, ayan, ilagay na natin. Tanglad pala yun guys, tanglad. Ang tagal kong mabigkas. Minsan nakakalimutan ko ang pangalan yan. Tanglad pala yan. So, ilalagay na natin yung mga yan. Ayan. And then, ito yung kalabasa, dahil hindi ko naman talaga siya igigisa, dahil syempre may gata na, bakit pa natin igigisa? Masobrahan na tayo sa mantika. Kalimutan ko palang ipakita, ito yung mga maliliit na ating alimasag. Pero pinakuluan ko na rin to kagabi para hindi bumaho. So, isunod na muna natin yung ating kalabasa para mas lumambot. Ayan. At syempre, hayaan na lang natin tong kumulo, lumambot, at takpan natin. So, ayan. Pag kumulo na yan guys, ang gagawin ko ay ilalagay ko na yung ating maliliit na alimasag. Ang bango. Alam nyo guys, ito, masarap ito isawsaw sa suka na may maraming bawang, na may sili. Pero alam nyo guys, konti lang yung kakainin ko kasi medyo mataas yung uric acid ko guys. Mahirap lang. Gulay lang kakainin natin. Pero nandun na rin yung katas. Pero tanggalin natin yung yung sabaw. Gulay lang talaga. Kasi yung mga anak ko mahilig kumain ng gulay. Ayan. So kaya nga pala ako nagluto ng mas maaga dahil sa yung aking anak ay dadating galing sa trabaho, panggabi kasi siya. So kailangan makakain siya ng agahan bago siya matulog. And then, kaninang mga 4 in the morning, maaga na rin akong nagluto. Nagprito ako ng isda at saka nagluto ng kanin dahil naman yung aking bunso ay papasok doon sa eskwelahan. Napakaaga ng kanilang pasok. Kanina, umalis na siya ng mga 6 in the morning. So, dahil nga nagtitipid
ang aking bunso dahil mahirap naman talaga ang gastusin sa kolehiyo. So, ang nangyayari nito ay pinapabaon ko na lang siya ng kanin at saka yung ulam. Guys, hindi maarte kasi nga gawa ng medyo kapos sa budget lang tayo. Pinabaunan ko siya ng tortang kalabasa kanina and galunggong na maliliit. Nag-almusal siya tapos pinabaunan ko rin siya para, ayan, tipid-tipid para magkasya yung pamasahe niya sa buong isang week, sa isang linggo guys. Hanapin natin yung ating sandok. Saan ba yung ating sandok? Ito ang ating sandok. Ayan siya, kumukulo na. At syempre, lagyan natin ng asin. At ilagay na natin yung ating alimasag. Malambot na yung ating alimasag. So, ayan. And, itong sili, huli na to. Huli na to. Hindi ko na lang hiniwa kasi nga mapula. Alam kong maanghang na to. Kasi nga, mapula na. Yan. Di ko hiniwa kasi nga yung iba, ayaw ng maanghang. Kung ang iba ay gusto, pwede naman nilang hatiin na lang at durugin sa kanilang ulam o kaya sa kanilang kanin. So, ayan, takpan natin ulit. Nasaan na ba yung takip? Takpan natin ulit. Ayan, tinakpan natin ulit, guys. And alam niyo yung kalabasa ay saglit lang yan maluto dahil mura pa. Mura pa yung hindi pa siya yung magulang na talagang na. Hindi ko na nga tinanggal yung yung balat para mas masustansya daw kasi yung nandun yung balat, guys. At saka bata pa naman yung kalabasa. So, ayan. So, ihanda na natin tong kakanggata at saka itong malunggay. Ihahanda na natin. Ay, ang sarap ng kain ko na naman ngayon. Mangyayari nito, ang diet ay sira na naman. Akala ko nandito na yung anak ko. Wala pa pala. Sabi niya, sa kanina, maaga daw siya uuwi. May pinuntahan kasi ako kahapon, so ginabi akong nakauwi. Dahil pumunta ako doon sa kabila, doon sa Kogyo. So, hindi nakapagbaon itong aking panganay. So, sabi ko, tinanong ko sa kung saan siya kumain. Sabi niya sa 7-Eleven. Siguro yung mga instant na lang doon sa 7-Eleven. So, ayan. Kaya ngayon, pinagluluto ko para bago matulog ay makakain muna siya. Siyempre, maglagay tayo ng konting seasoning. Konti lang. So, ayan. Ngayon, ilalagay na natin yung ating malunggay. Ang dami ng malunggay natin, di siguro natin ito uubusin.